Yan, gagawa tayo ng kakaibang garden ideas para sa tabletop gamit ang halamang to. And ayan, napakadami nito. Kita nyo, oh, ayan. Yung mga enjoy photos, kumuha muna tayo. Ganito, gugupit-gupitin natin yan. Kasi ito ay mahaba na, no? So, ganyan, spray lang tayo ng spray para malinis yung dahon, ano, nung ating... Hello everyone, this is Sir Misinaw, Pini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Meron kasi sa akin nagtatanong, gusto niya raw ng tabletop, ang display sa kanyang table sa opisina, and gusto niya yung pwedeng sa loob ng bahay. At the same time po, ayaw niya na masyadong malalaking dahon. Isa lang yung pumasok sa isip ko kung anong halaman yung pwede kong i-recommenda, no? At ngayong araw na to, gagawin natin yan. Gagawa tayo ng kakaibang garden ideas para sa tabletop gamit ang halaman to. Kung anong halaman yan, malalaman nyo sa ating pagbubalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. Ayan, bubuhos na nga ulan kaya nagmamadali ako, no? At titingin tayo dito sa aking mga nakatabing paso kung ano yung pwede nating magamit. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan siya, oh, yung samtambak na paso natin dyan. Pero I decided na clay pot yung gamitin. Tara, pili na tayo. So ito yung ating clay pot. Pwede kayong gumamit ng clay pot, ano, sa mga houseplant. Pero kung gusto niyo ng magaan-gaan, pwede namang mga plastic pot, ano. Pero sayang kasi yung ating clay pot dito, ang dami at ang gaganda, no. So ito na lang siguro yung gamitin ko na maganda at bagay na bagay na pang table, ano. So ito yung gamitin natin. Kuha na tayo ng halaman. So ito, abutan na tayo ng ulan kaya nagmamadali tayo. Ipakita ko sa inyo yung aking mga enjoy photos na nandito sa ating mga yan, pinaka-display area, no. And ayan, napakadami nito. Kita nyo, oh, ayan, yung mga enjoy photos. Kumuha muna tayo. Tapos mamaya pag-usapan natin yung tungkol sa pag-aalaga ng ating enjoy photos, okay? So eto na nga, nag-uulan dun sa labas, kaya dito na tayo, no. Buti na lang, bago umulan, nakakuha ko ng enjoy photos. Ayan, ano. Napakaganda nitong enjoy photos na to, oh, nakuha natin. And ito, maliliit lang, bagay na bagay po dun sa mga naghahanap ng halaman na ayaw nilang maistorbo, no. Kaya lang, pag ito humaba na, kailangan nyo na pong i-trim, ano, para ma-maintain yung maliliit niyang mga dahon. So ang gagawin natin ngayon dito, ibabaon lang natin yan dito sa kinuha kong pot, no. Ang gagamitin nating lupa sa ating arrangement, ito po, yung ating bulok na ipa na merong halong carbonized rice hull and compost, no. At the same time, meron na rin yung vermicast, no. So lagyan na natin tong ating pot. So ayan, medyo kulang pa. Ayan. So eto, nalagyan na natin yung ating clay pot. Tapos itatanim natin, ano. Pero ang pagtanim natin, hindi isang buong ganito. Gugupit-gupitin natin yan. Kasi ito ay mahaba na, no. At sabi nga natin, ang gusto natin yung arrangement na hindi makakaistorbo o makakahalang, ano. So ang gagawin ko is tatanggalin natin yan, yung mga internode, tatanggalin natin, no. Pero bago yan, gupitin muna natin yung ating enjoy photos, no. Yan. And yan, iitan lang natin. Ang kailangan lang ay yung nodes, ano. Yung mga internode, pwede nyo pang gupitan yan maliit. Pero kung hindi naman yan makakasagabal, pwede nang at least na lang, ano. Pero ako, gusto ko kasi hinugupit ko kung meron pang mas mahabang internode kasi hindi naman to masyadong kailangan. Ayan naman. Ayan, gupitin natin, ano. So gupitin ko muna yung mga
enjoy photos natin, gagawin kong one leaf lang siya. Pero pag may mga hindi na mahaba katulad itong isa na to, pwede ng isang baon na lang yan ano. So yan. So ayan, napansin ko kasi kanina habang nagugupit tayo, meron ng mga pwedeng ilubog na no, kagad ano. So ang gagawin natin ngayon, hindi na natin gugupitin siya ng one leaf since magkakalapit naman po yung kanyang mga nodes. Ayan, hindi na natin siya gugupitin. Ang gagawin lang natin is pagkukumpul-kumpulin natin siyang ganyan no. Ganyan. Para siyang bouquet, no? And ano, kita nyo, tapos pantay-pantayin nyo lang po siya yung mga leaves nya no, para magandang tingnan. So yung ating gagawin, kung meron kayong goma, mas maganda talian nyo siya ng goma no, pero kung wala naman okay lang din, hindi na. Yan. Nakita nyo, ganyan, pagtabi-tabihin nyo lang po yung kanyang mga nodes. Yan, katulad po nung ginawa natin. Tapos pwede nyo po siyang talian, no? Tayo hindi ko natatalian, pero yan, dahil yung ating paso naman hindi ganun kalaki, pwede na po natin siyang ilubog. Bubutasan lang natin ito, no? Pero kasi sinasabi ko, kung halimbawa mas malaki dito yung pinakabunganga nung pinakapaso nyo, pwede nyo po siyang talian ng goma. So ito, ilulubog na lang natin siya. And lang natin ganyan. Tapos lagyan natin ng mga pating mix pa rin sa mga gilid, no? Para mas kumanda siya. Tapos lagyan natin siya dito. And ayan, nakikita nyo na okay na siya. Tapos kapag halimbawang nagawa nyo na siya, pwede nyo siyang yan, buhaghagin na ganyan para mas makita yung mga dahon no, nung inyong mga arrangement. So ayan o, napakaganda nung kinalabasan ano. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ito pwede nyo nang sprayan yan ng tubig para mas lalong gumanda. So ganyan, spray lang tayo ng spray para malinis yung dahon ano, ng ating arrangement. And ganyan lang yung gagawin nyo lagi, araw-araw misting habang nagpapatubo pa siya ng ugat ano. At the same time, ito po minimal na light lang naman yung kailangan niya no. At sabi ko nga sa inyo, ganyan po kaganda no. Minsan itong Enjoy Photos, tinatawag po siya na Pearl and Jade ano, dahil parang same yung pattern ng kanilang dahon, yung design ano. Pero dito po sa atin, mas kilala to sa Enjoy Photos no. Pero kung sa inyo, ano ba yung ibang tawag, pa-comment nyo na lang dyan ano, kasi iba't ibang lugar, iba-iba yung tawag dito no. Pero katulad po ng pag-aalaga ng photos, napakadali lang nitong alagaan ano. Ang mga Enjoy Photos po, ayaw niya ng sobrang tampak sa araw ano, lalo na hindi pa siya stable ano. Pero kapag halimbawa na stable na siya, okay na siya na i-full sun. Kaya lang po, sometimes may nakikita tayong sunog sa dahon ano. Kaya ang ibigay nyo lang po sa kanya is yung moderate na sunlight, or pwede po yung filtered na sunlight. Pwede rin po siya sa bright na indirect na sunlight ano, tulad ng mga bintana. Pwede rin po siya sa loob ng bahay, at kung ang source of light nyo po ay fluorescence, pwede din po siya, o grow light ano. Maganda na po yan, at pwede nyo siyang itabi sa inyong mga table ano. Sabi ko nga po, itong dahon ng mga
enjoy, hindi po siya lumalaki ng sobrang laki katulad ng ibang mga photos ano, na talagang nagiging giant kapag tagal-tagal, lalo na kapag kumakapit ano, giant po yung ating mga photos. Pero ito pong enjoy photos, never ko siya nakita ng malaki. Ang pinakamalaki na sa kanya yung pinakamaliit na dahon ng mga golden photos ano. At yan, nagka-climb siya at naghahaba rin po ano kapag matagal na. Kaya kung halimbawa po na may susupling dyan sa inyong arrangement at ayaw nyo ng masyadong mahaba, pwede nyo i-trim ano, tapos i-propagate nyo na lang po ano, na sa gayon ma-maintain po yung arrangement ano. Sa pagtutubig po, sabi ko nga sa inyo, kapag lalagay nyo sa loob ng bahay, ibang treatment po ano kapag nasa labas ng bahay. Sa labas ng bahay po kasi talagang matutuyo kagad yung tubig. Samantalang kapag nasa loob ng bahay po, bigyan natin ng time yung ating plants na makapagpahinga at makapagpatuyo ng lupa, nang sa gayon po maiwasan natin yung pagka bulok nung ugat niya no. At ganyan lang po, ugaliin lang po yung misting para hindi magstay yung tubig ano. Yung gamitin niyo pong potting mix, yung ginawa ko kanina, mas mabilis po mag-drain ng tubig nun ano. Tapos check niyo lang po kung basa pa, huwag niyo muna pong diligan ano. At tsaka kayo magdilig kapag nakita niyo tuyong-tuyo na yung plants no. Lahat po ng sobra masama naman ano. Kahit po matibay yan sa tubig, kapag nababad naman po yung kanyang ugat, maaari yung mabulok at mamatay. So ito po yung ating enjoy photos. Napakagandang ipang display ano, dahil dun sa kanyang magkahalong green at white na kulay dun sa dahon, na talaga namang napakagandang pagmasdan ano, at nakakaakit sa ating mga paningin. So yan po, pwede nyo nang ilagay ito sa inyong tabletop at pwede nyo na pong alagaan ano, para mapaganda po yung inyong bahay, yung inyong opisina. Try nyo rin po to. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na po yung ating halamang enjoy ano, at yan po yung paraan ng pag-aalaga dyan ano. Kung halimbawa naman pong trip nyo na pagapangin sila, pwede kayong gumamit ng pole, o kung pwede rin po na gusto nyo ay gawing parang hanging basket, pwede rin po yan ano. Salamat ng maraming mga ka-MVP sa inyong panonood ngayong araw na ito. At thank you so much sa inyong pag-like, pag-share at pag-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo no? Huwag nyong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest upload, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.